Amen. Praise the Lord. Sayang po yung bang nating kapatid wala dito, no? Napakaganda ng verse natin ngayon. Sealed. Kung binasa ako, nagbabasa ako in advance and nabanggit po yung Holy Spirit. Anytime nababanggit ang Holy Spirit, it's truly a powerful message. Kaya napakapalad po natin, nandito po tayong lahat at makikinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So be ready, be prepared, fasten your seatbelt as you be swept from your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord. Sabay-sabay po natin basahin, entitled, Sealed. Sealed. Amen. Napakabuti ng Panginoon. I now give the floor to the messenger of the Lord, part-time doctor, full-time pastor, 24 hours, 7 days a week, Pastor Christopher Aguilar. Praise the Lord. Nagtataka ako, every time na magsishare ako about Holy Spirit, kakaunti lang nag-aaral. Sabi ng Panginoon, huwag kang magtataka. Dahil ang gawa ng Diablo, ahad-langan po ang gawain. At yung mga sealed, kahit umuulan sa labas, kahit walang transport, makikinig at makikinig sila. Dahil darating ang araw, ang sabi po, the true worshiper, they will worship the Lord in spirit and in truth. Amen. At mapalad po tayo. Kakaiba po ang ating gawain ngayon. I will not be preach, kundi I will teach. Amen. At aluhan na lang natin ang preaching. Amen. So may I request the congregation to please stand. And let's open our Bible in the book of Ephesians, chapter number 4, verse number 30. Maganda po ito. Upang sa ganun, maunawaan po natin, mga magulang at kapatid, the reason why na nandito po tayo at sumasamba sa ating Panginoon. Amen. In the book of Ephesians, chapter number 40, verse number 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. Everyone says, sealed unto the day of redemption. Amen. Let's worship the Lord. Come on, church. Let's lift our voices. Amen. Praise God. Jesus. Open your mouth, church. Open your mouth, church, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord God Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon Lord. Let our voices, Panginoon Lord, be heard, Lord God Jesus, that you are the King of Kings and Lord of Lords. You are the baptizer of the Holy Ghost. You are the baptizer of the Holy Ghost. You are the baptizer of the Holy Ghost, Lord God Jesus. Lord God Jesus, we worship you, Lord. We thank you, Lord God Jesus. We praise you, Lord. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming dakilang guro, Panginoon. Tapat ang nagsabi, O Lord, na hindi mo kami iwan, ipababayaan man, Panginoon, Lord God Jesus. And we believe, Father God, Lord, ang iyong pong presensya ay nandito sa aming kalagitnaan, Lord God Jesus. You are the baptizer of the Holy Ghost. If there are 2 or 3 gathered together in your name, then you are in the midst of us. We claim the victory right now, Lord God Jesus. We claim the victory, O Lord God Jesus. And we believe, Lord God Jesus, you will do wonders and miracles, O Lord God. Sa gabing ito, Panginoon Lord, speak to us. Anoint us, O Lord God Jesus. Speak. Speak to us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Lahat tayo, mga magulang kapatid, lalong-lalo na ang mga Pilipino, mahilig tayo sa mga branded na mga produkto. Amen. Tinitingnan natin yung kalidad, yung tatak, yung seal. Amen. Lalong-lalo na sa mga bag, sa mga kababaihan. Ayaw nila yung cheap. Diba? May mga pagandaan ng bag. Made in China. Authentic. May mga imitation. Amen.
Alam niyo ba, church, na tayong mga mananamba, tayo na nagpupuri kay Lord, meron din pala tayong mga tatak. We have sealed. Amen. And tonight, brothers and sisters, we have to find out kung ang seal na yan ay nasa ating buhay. Is it authentic? Totoo ba? Or isa siyang imitation? Balat kayo. Na sa oras ng umulan, yung kulay ng bag, nag-fade. Pag mainit, yung zipper, bumubukas, nasisira. Ang sealed ng totoong mananampalataya, subok na matibay, subok na matatag. Amen. Yun ang tunay. Amen. Pag sinabing sealed or tatak, mga magulang kapatid, it signified authenticity. Authentic. Totoo. Pure. Walang halo. Genuine. Naalala ko yung kanta ng bata ko. Seiko, Seiko wallet, ang wallet na maswerte. Balat nito ay genuine. Alam ni Brother Harry. International pa ang mga design. Di ba? Dahil nung TV po namin, nung kabataan namin, Channel 13 lang. At pagka inampas mo, pupunta sa Channel 9. Di ba? Wala pa tayong mga, ano nun eh, wala pa tayong mga cable, wala pa. Amen. Kaya lahat ng mga patalastas nun ay master natin. So, seal, it signifies authenticity. Authentic. Amen. And it signified ownership. Amen. Meaning, kapag yan ay Hermes bag, siyempre si Hermes, ano po, siya yung owner yan. Kumbaga, yan yung seal niya. Amen. Di po ba? Lahat tayo may mga alam sa mga seal. Ano po? Ano pa ang pinakamahal na bag, ladies? Louis Vuitton, LV, Chanel, YSL. Amen. Marami pong mga tatak na it signifies ownership. Amen. Kaya kapag lalo na sa Amerika, matindi po doon yung mga FBI na kapag hindi authentic o may mga imitation, nire-rate po yan. Because nasisira yung image ni Louis Vuitton. Nasisira yung image ng ownership dun sa tatak. Amen. Kaya ang seal, mga mabuhay kapatid, yan po ay pinangangalagaan. Amen. And it signifies protection. Kapag may seal yan, lalong-lalo na yung Hermes, di ba? May mga seal kayo. Yung mga package ninyo, pagkasinil nyo yan, ano po, or tinatakan nyo yan, patented or may protection, ano po, pagka bumibili tayo ng mga mobile, do not accept if the seal is broken. Di po ba? Because it is very, very vital because the seal signifies protection. Amen. And what else? It signifies security. Amen. Kaya kapag yan ay tatak yan ng BMW, amen. Yung mga saraw natin na nilalagyan nila ng BMW, may mga Mazda, may mga Mercedes-Benz pa, no? Tapos pagka tumurot, pag nakita yan, mga magulang at kapatid, ay pwede pong makasuhan ang gumagamit ng mga ganyan. Kasi security yan. Patented yan. Amen. Can we apply that spiritually, mga magulang at kapatid? Can we apply na meron po tayong sealed na nabanggit na wag po natin i-grieve yung Holy Spirit of God because yan ang nagbibigay ng sealed sa mga mananampalataya. Are you pure? Ito yung tanong. Are you pure? Or balat kayo lang? Meron bang part sa atin na may mga impurities, mga magulang kapatid? See, in the book of Corinthians, chapter 3, verse 16,
our body is the temple of the living God. Imagine ang ating pong katawan, tayo'y makasalanan. Tayo'y mga broken vessels. Tayo ay mga palayok na may butas na ito po ay marupok. Imagine ito pong vessel na ito. Ang Espiritu ng Diyos ay pwedeng manaan. Pwede siya palang manaan sa akin, sa iyo, sa atin. In spite na tayo po ay mga marurupok. But again, brothers and sisters, ang standard ng Panginoon, it doesn't matter kung gaano ka man karupok. It doesn't matter kung gaano ka man po kadumi. Amen. May binigyan ng solusyon ang Panginoon. He Himself, ang sabi po sa Bible, that He was manifest in the flesh. Siya'y nagkatawang tao. Siya'y nahayag sa laman. Amen. Yung laman na yon, mga magulang kapatid, yun po ang lumakad sa Jerusalem. Siya yung naisinilang sa Nazareth at tinawag po siyang Jesus Christ. Amen. Imagine mga magulang kapatid, He was God. Nung nagkasala ang tao, nawala yung relationship natin sa Diyos. Alam po natin yan. Amen. Even sa ating pong Bible school, kay Adan at saka kay Eva, nawala mga magulang kapatid. When Satan rebelled against God, nung siya po ay na-kick out sa heaven, mga magulang kapatid, ang Panginoon hindi niya pinaghinayangan ang mga falling angels. 1/3 of them ay sumunod kay Lucifer. Sorry. 1/3 of the angels ay nawala sa langit. They rebel against God. Pero imagine mga magulang kapatid, ang Panginoon, hindi niya sinabihan ng mga angels na mag-repent. Tayo na mga tao, ang Diyos ay nagkatawang tao na hayag sa laman tulad natin upang tayo ay iligtas niya. Amen. Sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga po, meron pong solusyon na kapag tayo ay naniwala kay Lord at tayo ay nag-repent, tayo ay lumapit sa Kanya, gaano man tayo karumi, gaano man po kalawak ang kasalanan na nagawa natin, kapag tayo ay umingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, tapat siya na maglilinis sa ating mga kasalanan. At yung kasalanan na yan, na ibabaon po natin sa bautismo. Pag-aon po natin, mga magulang kapatid, tiyak, ang Espiritu ng Diyos ay mananaan sa iyo. Amen. Imagine, worthy ba tayo? Tayo po ba'y worthy na bibigyan ng Panginoon na yung bag na sira-sira pwedeng gamitin ng Panginoon na maging Louis Vuitton? Walang imposible kay Lord. Amen. Walang imposible kay Lord. Pinangarap ko na po yan. You can go back sa pinapreach kong nothing. Walang nothing kay Lord. Because everything started from nothing. And nothing became everything. Because God is the most powerful. Ano po? Sa ating mga buhay. In the book of Joel, balikan po natin in the book of Joel chapter 2 verse 28. Pinangako po yung banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Ang sabi po sa Joel chapter 2 verse 28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit upon all flesh. Upon all flesh. Huwag mo sabihin, mga magulang kapatid, that Lord, I'm not worthy makasalanan. Yun nga po eh. The reason why na dumating ang Panginoon, hindi para sa mga banal. Dumating ang Panginoon para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat na makasalanan. And that's a promise, mga magulang kapatid. Sabi ng Panginoon, I will pour out my Spirit among all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Amen. And that's a promise. Amen. Kaya nga po, magpahanggang ngayon, if nagtataka ka kung bakit hindi mo pa nararamdaman yung Spirit ng Panginoon na nagdudwal sa'yo, it's time for us to wake up, Church of God. Amen. It's free. Hindi siya pinapractice. It will just come. Amen. Kapag tayo po ay nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon.
Amen. That Holy Ghost, hindi po yan kaiba sa Diyos. Yan po ay Espiritu ng Diyos. Hindi po yan kaibang Espiritu, gaya ng sinasabi na tatlong persona. Hindi po. It is the same Spirit of God. I will pour out my Spirit upon all flesh. O maybe, kaya nga po, hindi nagdudwell yung Holy Spirit sa'yo because you are still in doubt. Ilan kaya ang Diyos? Dalawa ba? Tatlo ang Diyos? There is only one God because there is only one Spirit of God. Kaya kapag nag-doubt ka, may doubting spirit, brothers and sisters. Ang sabi po sa Book of James, ang tao na double-minded ay hindi pinagpapala ng Panginoon. Kapag double-minded ka, hindi ka po pagpapalay ng Panginoon. Amen. At hindi makikinig ang Panginoon sa iyong mga dalangin. Amen. Kaya make sure mga magulang kapatid, ang Espiritu na binabanggit dito is the same Spirit of God. Amen. That dwelleth in us. Amen. Amen po ba? Amen. In the book of Acts, chapter 1, verse 8, ano po ang sabi? In the book of Acts, chapter 1, verse 8, but ye shall receive power. Ayan. Meron pala tayong kapangyarihan. Meron tayong power na minimiti po yan, mga magulang kapatid, ng ibang mga demonyo na wala sa kanila. Ang power na yan ay marireceive natin after that the Holy Ghost is come where? Upon you. Amen. Meron po tayong power and authority. And you shall see, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Amen. You see, church, pag minsan, nakakapagtataka, ano po, matagal na tayo sa gawain ng Panginoon, but still, hindi natin alam yung ating authority. Hindi natin alam yung ating power. Amen. Nandun pa rin po yung fear. Amen. So, just imagine mga magulang kapatid, kapag hindi mo alam yung authority mo, talunan ka. Am I right? Am I right? Imagine, brothers and sisters, sina Paul and Peter, after they received the Holy Ghost, anong nangyari? Si Peter, brothers and sisters, kasama niya ang mga ibang mga disciples. Meron pong lumapit sa kanila, humihingi ng pera. Ang sabi po ni Pedro, silver and gold have I none, but I will give it to you kung ano yung nasa akin. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Amen. Imagine, they just mentioned the name above all names. The name above all names, may power. Amen. May power and authority. Amen. Yung ibang tao, brothers and sisters, na wala si Kristo sa kanila, they can use the name of Jesus Christ, pero walang power. Why? Because they did not receive the Holy Ghost. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, speak to the mountain. Huwag mo nang pag-pray ang mountain. Speak to the mountain. Yung iba, hindi pa rin nila alam yung authority na meron sila. Amen. Kaya lagi ko pong ina-example. Di ba? Alam niyo yung mga pulis. Yung mga pulis dito, di ba, naka-white sila, naka-boots. Naka-boots sila 24 hours. Ano po? Kapag yan, malayo pala, kaya kahapon, naka-convoy yung sa Prime Minister yata yung dumating kahapon, nakamotor ang police. Imagine, may mga signal light. Pumunta siya sa middle ng road. And then naka-uniform siya. Gumanon lang siya. Kahit naka-green. Against the law yun sa traffic. Hindi natin pinag-aaralan yun. Kapag green, go! Naka-uniforme, makamotor. Nagganon siya. Sino malakas na loob na sagasaan yung pulis? Magtaas ng kamay. Sino? Sino sa atin? Bakit? Hindi yung mukha niya na gwapo. Dahil kaya napay-stop niya, napahinto niya yung maraming mga sakyan na matutulin. Ano yung nakita sa kanya? Yung suot niya. Ano yung suot niya? Yung authority niya. Amen. Papuntahin natin doon yung barangay Tanod. Ha? Sa middle na nakapuruntong. At gaganyan ka. Siguro, meron pong authority na binigay sa atin ng Diyos. Naggamitin mo. Amen. Amen po ba? Sino pong gumagawa? Sino nagpa-practice ng authority nila? We are sons of God. Come on, dear brethren. We are the sons of God. Amen. Kapag sons of God ka,
you are like a prince. Because our Father is the King of Kings. Amen. Amen po ba? Even the devil, makita ka pa lang, sister, brother, matatakot na. He will flee from you because you have the authority. Imagine, ang Panginoon, legions, mga demons. How many demons? Legions, 6,000 demons. Nung nagsalita ang Panginoon, lahat ng mga legions na yun nakinig. Pwede ba, Panginoon, ilagay mo na lang kami sa mga baboy. Imagine, ano yung authority na meron kay Lord? Because He is the King of Kings and Lord of Lords. And that authority ay binigay niya sa ating lahat. Because we are the sons of God. Kaya nga, speak to the rock or speak to the mountain. Kaya nga, nung nag-testify ako dito, sabi ko, January 16, uuwi kami. Without a doubt, Lord, uuwi kami. Amen. Pero ang diablo talagang gumagawa ng way para i-deceive. Pero nag-stick kami. Ano nangyayari? Sila na mismo ang media. Madalang lang tumawag. Sila na mismo tumawag. Dr. Chris, your tickets are ready. Dr. Chris, your son Samuel's passport is ready. Wait, kanina pumunta ako, wala pa yung kay Faith. I have faith, Lord. I have faith. Ibibigay, Lord, ng tamang panahon. Amen. You see, pag minsan, gamitin po natin yung authority natin. Huwag naman tayo maging extreme. Ano? Baka nawala ng tubig. In Jesus' name! In Jesus' name! Meron pong ganon. Ay, masyado naman tayong extreme nun. Ano po? Yes, yung ano naman, yung inyo pong, common sense, yung kasi nakasara yung faucet, di buksan mo. Amen. Pag minsan, napano ka? May pusa. Amen. These are things na pag minsan po, huwag nating abusuin yung namang authority natin. Gamitin po natin in the right time, in the right place, at tamang panahon. Ano po? Kaya kapag nararamdaman niyo na po yan, brothers and sisters, you will receive power after the Holy Ghost. Amen. So ang daming mga benepisyo, amen, na binibigyan ng Panginoon sa atin. Once you receive the Holy Ghost, mga magol kapatid, tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Meron tayong authority, meron tayong power, but please po, huwag niyong gawin mamaya. Ano po, diyan kayo sa highway, tapos gagawin kayo. Huwag naman niyo po gagawin yun. Pakiusap lang. Baka sasabihin niyo kasi sinabi ni Brother Chris. Example lang po yun. Amen. Na meron pong binigay na authority ang Panginoon sa atin na dapat po natin gamitin. Amen. Paano? Brother Chris, paano ko mafe-feel? Paano ko mararamdaman? It's a common question. Amen. When Peter exhorted, nung na-receive nila yung Holy Ghost, imagine, he was just giving sermon for 10 minutes. 10 minutes, Hindi siya nagpatawa, walang instrumento, walang mga piano, walang drums. Nahulog po yung Holy Spirit sa kanila. Binigay ng Panginoon because it was a promise. Amen. And when they received the Holy Ghost, mga magong kapatid, nag-preach po si Peter ng 10 to 15 minutes. And immediately, yung kanya pong mga listener, na-prick yung kanilang puso. Brethren, what shall we do? Because God promised us the Holy Ghost, what shall we do? Ano po ang sabi? Ito po, gasgas na eh. But I just want to emphasize to you, Acts chapter 2, verse 38, next verse. Then Peter said unto them, repent! Ayan. It's a simple word, but many people cannot comply sa repentance. Repent is just a simple word. Amen. But you need 180 degrees. Amen sa iyong buhay. Repentance o pagsisisi, mga magulong kapatid, is always mandatory upang ma-receive mo ang Holy Ghost. Ang repentance, mga magulong kapatid, yan po ang magsisilbing paglilinis sa atin. Amen. Yan po yung pag-confess ng ating mga kasalanan. That I'm not, Lord, I'm not happy in this kind of life. That is repentance. Amen.
brothers and sisters, yung ating mga naunang churches noon, sabi nila, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. Amen. It's not enough to believe in the Lord Jesus Christ. Ang pinaka-importante is to repent. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Come on. Tayo po ay makasalanan. Amen. Tayo po ay makasalanan. And wala pong masaya sa nabubuhay sa kasalanan, mga magulang. Wala pong masaya. Kahit tanungin mo yung katabi mo, wala pong masayang nabubuhay sa pagkakasala. So what do you need? You need to repent. Magsisi tayo. Then, of course, hindi lang po yung magsisisi. Ang sabi po ng Bible, hindi po ang Great Commission Ministry, hindi si Pastor Chris. And be baptized, every one of you. Be baptized, every one of you. In the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Hindi. In the name of Jesus Christ. Brother, nabaptize na ako eh. In the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Title po yan. Ang mga titles, they cannot save. Pero ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, na ikaliligtas ng tao, the name of Jesus Christ is the name above all names. Amen. Kailangan ko mabaptize? Yes! Why? For the remissions of sin. Sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Yes, you can repent. You can repent. You can repent. Amen. Pwede mong patayin yung pagkatao. Yung dati mong old nature, papatayin mo yan. Amen. Subukin mong patayin yung pusa o kaya yung aso. O yung daga na lang, daga. Patayin mo yung daga. At huwag mong ilibing. Anong mangyayari? Nakakamoy nga kami ng daga kanina din eh. Diba? Anong mangyayari sa daga? Amen. So, ano kailangan? Ilibing ng tama? Amen. Ang baptism, yan po ay kahawig ng paglilibing ng ating mga kasalanan. Amen. You can repent. You can repent. Amen. But again, ang kailangan po for the remissions of sins is being baptized, every one of us, tayong lahat, for the remissions of your sins. Amen. And ano na? And you will receive the gift of the, yun yung time na silka ng Panginoon. Hindi po requirements ng church yan. Requirement yan ng Panginoon. Hindi ko mo mag-a-attend ka dito tapos mabaptize ka, member ka ng GCM. Hindi po. You will be the member, you will be a member of God's family. Hindi po ni-require ng Great Commission Ministry na kayo po ay magpabaptize para lang po kayo ay maging ganap na member. Hindi po. Ang sabi po ng Panginoon is to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Bakit pa natin dinidelay ang baptism? What went wrong? Ito po yung tanong, bakit natin dinidelay? Mahal ba natin si Jesus Christ? Do you love Jesus Christ? Ba't yung iba parang malungkot? You see, gaya ng sinabi ko, kapag po nagpipreach dito ang mga pastors, dapat lagi po tayo nag-agree. Amen. Amen po ba? Ipadinig mo kang Diablo na hindi ka nagda-doubt. Amen means I agree. Amen. Hindi ba, Brother Herbie? Naging teacher tayo. Nung nagtuturo ako sa College of Medicine, kapag is it clear class? At walang nasalita, that means doubtful sila. Hindi nila naintindihan. As a teacher, hindi ako lalabas sa classroom kapag hindi sila nag-agree na clear lahat. Kasi pag nagbigay ako ng exam at hindi nila maunawaan, sampal po yun sa akin. Para lang ako nagsayang ng oras. Is it clear class? Sabi ko kanina, magtiteach ako, hindi ako magpipreach eh. Kaya teacher ako ngayon. Nakakamiss sa magturo, di ba, Brother Henry? Imagine, I was really blessed, a few days back. Nakita ko yung isa kong estudyante. Bigay nila. Imagine, nakapag-produce na pala yung ang yung lingkod ng isang OB-GYN. Yung isa nasa Germany, Serwana na, surgical. Amen. Every time na nakikita ko laki na si Sheikha Munira, ENT na siya.
Every time makakita, parang hindi nila makalimutan yung itsurang ito. Na alos everyday magkakasama kami po, tinuturuan. At naging among all sa mga Bahraini students, sila po ay down to earth, meaning sila po ay humble. Amen. Because I taught them the principle na being a doctor is just to cure sometimes, to relieve often, but to comfort always. Amen. Because these people which are sick and afflicted, mga magol kapatid, kailangan po nila ng comfort. Amen. And I think that's the most important thing na i-share ko sa mga bata nito. Ano po, na kino-comfort nila yung kailang mga pasyente. At least stopping sa shoulder, it means a lot, di po ba? Ikaw na may sakit, may ubo, punta ka sa Salmania. What's your problem? Paano? Next week! Di ba? Mainis kayo. Nagpunta ka na doon, may sakit, tapos titirain ka pa. Hindi, to be honest, brothers and sisters, because as a doctor, ano po, teacher din po kami eh. Because we are giving instruction sa mga pasyente. We are giving instruction, kaya na paulit-ulit. Ano po? Kaya nga, gusto ko na lang, i-record na lang eh. Sa dami ng mga pasyente yung nagdadagsaan ngayon, ano po, puro mga fever. Doktor, fever, budget. Kailan nagka-fever? Ngayon lang. Lagi ko nga sinasabi sa Pilipinas, pag may lagnat ng gano'n, pupunta sa albularyo eh. Sa totoo lang, ilot. Walang pupunta ng may lagnat na sinat-sinat. Walang pupunta sa emergency room sa atin. Eh dito, dahil libre, ano po. Kaya nga, pabalik-balik. Sabi ko nga, fever is not our enemy. Fever is our friend. God gave this wonderful gift, fever, so that your immune response will blah, 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 blah. Lagi po. Kaya nga yung mga nurse, pag nasasalap, maalis na yan. Siguro na hindi sa akin, para akong plaka pabalik-balik. Kasi nga po, nagbibigay ka ng information. Amen. Kaya next time na pagbalik, itong doktor, sinong doktor? Hindi ako pupunta dyan, paano ba naman bibigay sa akin? Di ba? I will wait. But praise God, ano po. I was really blessed, ano po, na being a teacher, yung pong ating tinuturo, ano po, kapag ito ay nag-grow, nakaka-bless po. Nakaka-bless tignan. Amen. Kaya nga po, repentance is very important. Repent. Amen. I know it sounds na lagi natin narinig sa church, but again, let's go back sa basic, mga magol kapatid, because I know it's time for us to start our life, ano po, brand new start sa ating pong mga buhay. Because without the Holy Ghost, mga magol kapatid, lagi po kayong tatamarin. Nawawala na po yung ating tenacity, nawawala na yung ating yung ating pong yung ating focus sa ating Panginoon. Amen. And I praise God, ano po, hindi nalaw ni Satan na kayo po ay mawala ngayon. Amen. Kaya nga po ang church na ito, ang Great Commission Ministries, amen, na nandito sa Kingdom of Bahrain, dito nyo po laging nararamdaman, napapakinggan ang repent. Kahit saan kayo magtanong, mga magol kapatid, dito nyo lang marinig lagi ang repentance. Amen. In the book of Luke, chapter 24. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations beginning at Jerusalem. Noon po yan, 2,000 years ago, nandito na ngayon sa Muharraq pa rin. Amen. Kaya nga po, yung salvation natin, yung tinuro ng mga apostolas noon, ay yan po ang ginagawa natin magpaangka ngayon. Amen. Because repentance and remissions should be preached in His name among all nations, beginning where? In Jerusalem. At ngayon nakarating na sa atin, nakarating na sa inyo. Amen. Kaya po, pabalik-balik, ano po, if you want to receive, if you want to have the seal of God, repentance and remission should be preached. Amen. Para po, ganun hindi kami liable. Kasi magiging liable kami, mga magol kapatid, later on. Amen. Dahil yung may mga seal lamang, sila lang po ang makakakita sa brightness of His glory ng ating Diyos. Amen. Lahat sana po na nag-a-attend dito, nawa lahat po tayo ay magkaroon ng seal. Amen. Dahil yung pong seal na yan, mga magol kapatid, yan po ay yan ang tutupok, ano po, na tayo ay totoong-totoo at pure na mga one God apostolic sons of God. Amen. Kaya kapag wala kang seal, mga magol kapatid, isang kurot lang ng temptation, bumibigay ka na.
Amen po ba? Alam niyo yung gold at saka yung tanso? Yung difference? Malaking difference. Yung mga authentic at saka yung mga fake, malaking difference. Amen. Hindi ko alam kung paano mo i-check yung Louis Vuitton. Kinakaskas mo ba yan sa ano? Tapos makita mo kung hindi masisira. Sino po dito ang gumagawa ng gano'n? Anong company ka na, Brother DJ? Burberry. Burberry. Di ba? May mga unique, something unique sa Burberry. Kahit na gano'y imitate, hindi po nila ma-imitate. Amen. Kaya nga po, make sure mga magul kapatid, before na mag-live tayo sa place na ito, dapat alam mo na ikaw ay authentic or not. Amen. Now, in Ephesians chapter 1 verse 13, sabi sa inyo, magtitits ako ngayon eh. Pasensya na lang po kung inaantok kayo. Amen. But yung mga iba attentive because they want to know about the Holy Ghost. Amen. Ephesians chapter 1 verse 13, 14. In whom ye also trusted. Do you trust the word of the Lord? Nagtitiwala po ba kayo sa word of God? After that ye heard the word of truth, do you trust God? Do you trust God? Parinig nyo kay Diablo. Kaya lagi ko sinasabi, this is not cemetery, hindi po ito library, this is the Church of God. Amen. Meaning, kapag hindi ka sumasagot, that means doubtful ka sa sinasabi ko or doubtful ka sa binabasa mo. Hindi po ba? Kaya nga po, every time na may mag-preach dito, yung iba pa nga, tumatayo eh. Napapasindak kapag sila po ay nabibless. At inis na inis ang Diablo kapag nakikita kayong ganyan, na attempted kayo at receptive sa Word of God. So, in whom ye also trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation. What is the gospel of salvation? Si Jesus Christ ay namatay, siya ay nilibing, at siya ay muling nabuhay na maguli. That's the gospel in 1 Corinthians chapter 15. That's the gospel. So, yung pong pagkamatay ni Jesus Christ, yan po ay repentance natin. Amen. Yung pagkalibing ng ating Panginoon, yun yung baptism natin nung tayo ay nilibing. Amen. At yung paghango ng maguli ng ating Panginoon, pagkabuhay ng maguli, yun po yung receive Holy Ghost na tayo po ay babangon mula sa kasalanan at wag na po nating ibalik ang dating nakaraan. Amen. And that is the gospel. Amen. In whom also after that ye believe. Nung ikaw ay nag-trust, nakinig na salita ng Panginoon about the gospel of salvation, now naniwala ka, now ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sealed ka na. If you believe, if you trusted the word of the Lord, the gospel of your salvation, naniwala ka, nagtiwala ka sa salita ng Panginoon, and when you believe, amen, yung pong seal ng Holy Ghost ay mapapasayo. Authentic ka na. Totoong-totoo ka na. Eh ngayon, may nagpipreach. Ano daw? Ano sabi? Ba't nag-amen? Hindi ka attentive. Paano tayo magiging secured? Paano tayo po-protect? Amen. May problema, Sister Jo. Nakasil ng luga. Amen. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Kaya nga po, seal na yan. Kung may seal ang Diablo, later on, ito po ay magaganap na. Sooner or later, kapag natuloy na ang gera ng Iran at saka Israel, magkakaroon na po ng 666. Amen. May seal yan, mga magul kapatid, na hindi ka makakabili, even kay Shoba, kung wala kang tatak. Kung may tatak ang Diablo, may tatak din po tayo. May seal tayo. Amen. Dalawa lang naman bagay yan eh. Seal ng Diablo at ang seal ng ating Panginoon. Amen. Kaya po, if you trusted the Lord and you heard the word of the truth about the gospel of our salvation and you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. Mahirap ba? Di po mahirap. Ang pinakamahirap lang yung step 1 in which you have to repent. Amen. Amen po ba? Ano man ang basura, lagi ko po in-example yan.
Kapag tinapon na natin ang basurangan sa labas ng ating tahanan, and then nagdalawang isip ka, at pinulot mo ulit, at ilagay mo sa bahay mo, yan po ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Amen. Para daw po tayo mga aso, na kapag ang aso, sinuka na niya, and then, sabi niya, sayang, kakainin niya ulit ang pinagsukaan niya. Or mga baboy. Ang baboy, pinaliguan. Nung nakakita ng putik, lumundag. At siya po ay... It's the same thing, mga kapatid. Doon po nagpe-fail ang bawat isa. Repentance. Repentance. Huwag tayo maghinayang. Kapag tayo po ay nagsumuko na kay Lord, kapag binigay na natin ang buhay natin kay Lord, so be it. Ang kamatayan po, anytime, He will just knock on our door and ring in your bell. Hindi natin alam. Kaya dapat lagi tayong handa. Amen. And last verse, mga kapatid, in the book of 2 Timothy chapter 2, verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Standeth sure. Having this seal, the Lord knoweth them that are His. Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos kung authentic ka. Kung pure ka. Amen. Kaya huwag tayong makibagay sa mga fake. Authentic ka, Church of God. Alam mo, niredeem tayo, tinubos tayo ng Panginoon sa Kanyang precious blood. Kaya gayon ka na lamang kaimportante sa Kanya. Walang makakagawa niyan, mga magulang kapatid. Because without the shedding of blood, there is no remission of sins. Ginawa ng Panginoon yan para tayo po ay maging pure. Upang sa ganoon, kapag biniver natin ang pangalan ni Jesus Christ, we have to depart from our iniquities. Amen. Hindi po pwede na makisama yung Louis Vuitton sa mga fake. Magmumukha ka rin fake. Kaya, do not unequally walk with unbelievers. Sabi po ng Bible kapag tayo binago na ng Panginoon, tayo po ay inugot niya from darkness into His marvelous light. At nakita mo ang sarili mo kung paano ka nakagawa ng kasalanan. I doubt kung gusto mo pang bumalik sa dating pinanggalingan. Meaning, kung gusto mo bumalik, that means fake ka. Fake ka. Masakit ang salita ng Panginoon, but again, the Word of God is quick and powerful. Bakit ka nag-i-enjoy sa ganung lifestyle? Inugot ka na nga ng Panginoon from darkness into His marvelous light. Amen. Do not conform sa mundong ito. Kapag ka ikaw ay pure na, authentic ka na, huwag ka na pumunta sa fake. Huwag ka na pumunta sa karumihan. Dahil po mahalaga yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Bigyan mo namang halaga. Kaya kapag ka bumalik ka, ginagawa mo muli yung kasalanan yun para mo ulit pinapako sa krus ng Kalbaryo ang Panginoon. And that means, todo na ikaw po ay, ang tawag doon, may tawag doon kapag binubugbog mo yung asawa mo, ang tawag doon, sadista ka na. I'm sorry, I will use the word, sadista. Na kapag gumagawa ka ng kasalanan, nag-enjoy kang pinapako mo muli si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. But come on, church, we have the seal. We have the seal of God. Amen. Ang sarap po sana, no, kung lahat tayo ay may seal. In last verse, in the book of Galatians, this I say then, walk in the Spirit. Lumakad tayo. Paano tayo lumakad sa Spirito? Walk by faith, not by sight. Walk in the Spirit. Yes, I know, mahirap. Paano ba yung Brother Chris? Pwede ka bang maglakad na nakapikit na lang yung mata mo? Walk in the Spirit.
Kumbaga, yung flesh na ito, na mahilig pang magdisco, mahilig pang makipaglaro sa apoy, gustong-gustong manigarilyo, gustong-gustong magsugal, lahat ng bagay yung flesh. Kapag ka hindi ka na lumalakad doon, you are walking in the Spirit. Yun lang po, kasimple yun. Kasi pinatay mo na yung flesh. Kasi nag-repent ka na eh. Pinatay mo na yung dati mong pagkatao. Kaya in 1 Corinthians chapter 5 verse 7, if anyone is in Christ, he is a new creature. Yung old ay wala na. Behold, everything is new. Everything is new. Amen. Kaya nga kapag naglakad ka, you are walking in the Spirit. May tatawag sa'yo, ay bro, tara. Sorry, may Bible study. Come on, Bible study. Lalabas ka na sa langit. Papunta ka sa langit, Brad. Mahirap eh. Hindi ako lalabas sa langit. Kulang ba nga yung paglilingkod sa Panginoon? Ikaw ang mag-invite sa kanila. Amen. Because you are walking in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yun po kasimple. Kapag binago ka ng Panginoon, hindi ka na lumalakas sa dati mong pagkatao, you are walking in the Spirit. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Kaya nga po, hindi pwedeng Kristiyanong piki. Ano piki? Bukas disco ka, bukas sa church ka, bukas. Hindi po pwedeng ganon. You cannot serve two masters at the same time. Amen. Walk in the Spirit. Now, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Paano yan, Brother Chris? Tandaan mo, nagkakasala ka kapag ka may law. In-explain ko na po yan sa ating pong evangelism, 180 degrees. Meaning, kapag ka nag-walk ka ng Spirit, you are living right, you are talking right, amen. So, meaning, wala nang law. Kasi ginagawa mo na yung tama sa mata ng Diyos. Ngayon, under the law ka, dati nakikiyapid ka. Kasi yung mga barkada ko nakikiyapid eh. Hindi mo kasi alam ang law. Under ka ng law. Kaya you will be judged according to that. Amen. E nung nakapakinig ka, ay mali pala. Hindi pala tama. Na nagsisiping kami, hindi man kami kasal. Ay, hindi pala tama. Na may asawa ko, meron pa akong boyfriend. Pero kapag narinig mo na, at alam mo, na yan ay mali, you are under the law. You are not walking in the Spirit. You are walking in the flesh. Pag binasa natin yung Bible, parang napaka-big. Pero if you are listening and let the Spirit of God talk to you, matatanggal hindi lang luga. Pati yung mga flakes na cholesterol sa puso mo. And you will realize, ang sarap pala magpuri kay Lord. Amen. Verse 19. Now the works of the flesh, eto na, are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that the which do such things shall not inherit the kingdom of God. So hindi ka magmamana. Kahit may seal ka, fake ka. Because you are not doing the right thing. Because we don't believe in eternal security like the Baptist is preaching. That if you receive Christ, pwede ka magkasala kasi seal ka na eh. No! Hindi yun po ang gustong sabihin ng Panginoon. Kapag binago ka ng Panginoon, diretso ka na! Diretso! You know the preacher that preaches eternal security, yung mga pastor ay nagkakasala, kaya nga binibigyan nila ng green light ang kanilang mga members. But for us, no. Hindi po yan ang turo ni Jesus Christ. Kaya kapag sabi ng Bible, kapag nagturo ang ibang mga angels na hindi tinuro natin Panginoon, let them be accursed. Amen. Next slide. Verse 22. Ito na. Lahat ng may seal, ito na. Tingnan natin. But the fruit of the Spirit is, meron ka bang love?
Yung iba hindi. Meron ka bang love? Meron ka bang joy? Meron ka bang peace? Meron ka bang long suffering? Gentleness? Goodness? May faith? Meekness? Temperance? Against us there is no law. Kaya kapag may seal ka, nakikita yung love, nakikita yung joy, may peace, may long suffering, may gentleness, may goodness, may faith, may meekness, may temperance. Against us, there is no law. Yun yung pure, authentic, protected. Amen. Ang sarap, ano? Kaya nga, alam na alam mo yung mga pure, ng mga one God, Jesus Christ, naniniwala. Di ba, Nay? Kahit walang pera, di ba laging masaya? Ganyan tayo na naka Jesus, may galak sa tuwina. Sino mo walang pera dito? Magtas ng kamay. Imagine, nung walang pera, nakasmile. Yun po yung mga authentic. Amen. Umaamin. So that's the seal ng Panginoon. Imagine, nakita niyo si Brother Henry, tawag nito? Nagtantrum sa iyo. Nakita niyo na ba si Brother Henry? Wala kayo sa time na. Hindi. Pagka late kayo, okay lang. Di ba? Si Nanay Aida, nakita niya nag-sad face sa inyo. Seal. Kaya pag may seal ka, authentic, protected, secured, at may ownership sa'yo. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya maging maingat kayo, may mga seal. Why? Kasi pag may nakitang puro sa inyo, nasasaktan yung may ownership. Ay, fake pala to. Di ba nakikita ko sa Great Commission? Pag nag-worship talagang bigay na bigay. Tapos nakikita ko sa ibang lugar. Ay, ganun pala doon. Sino nasasaktan? Ang Panginoon. Amen. Amen. Si Nanay Dionisia, kung hindi sikat, naka-Louis Vuitton, ahawak sa baklaran, hindi papansinin. Hindi no. Kasi hindi mapapansin sa kanya na, uy, biga, di ba? Ang kapal ng makeup, no? Sino ba mag-ano? Hindi na. Fake. Yan ang pananaw ng tao. Yan ang pananaw ng tao. Pero sa Diyos. Pero sa Diyos, di ba? Kahit anong mga itsura natin, pag nandun yung joy, yung peace, yung love, yung suffering, ang maalala nila every time na makita ka, si Jesus Christ. Every time na malungkot sila, tapos ikaw, despite ng mga problema, masaya ka pa rin, cheer up ka pa rin, ikaw ang mapaparemind sa kanila. Buti pa si Brother Rod, kahit na may problema, tawa ng tawa. Si Brother Andrew, kahit na ganun, lagi siyang nakangiti. Di po ba? Tayo maalala nila. Kasi you have the seal of God. Amen. Nawa po, ito ay maging alaala sa atin sa gabing ito. Bagamat tayo po ay kakaunti lang, pero alam ko that God open our hearts and mind na alam po natin that there's such thing as seal na sinasabi sa Bible. And we bear those seal. Amen. Yung seal na yon, yun po ang magpapatunay that we are sons of God. Authentic, hindi tayo fake. Amen. We were washed sa precious blood ng ating Panginoon. You repented. Amen. Kaya nga po, if just in case wala pa po, hindi pa po kayo na-baptize in the name of Jesus Christ, I'm telling you, wala pong regrets. Walang regrets. Walang doubt. Walang mawawala sa inyo. Amen. Ang mawawala lang yung nakalipas na kasalanan. Hindi po ba malaking bagay yon? Amen. Kaya wala na po nakaganon sa inyo every time na nagsasalita ka. Kasi yes, nagrepent ka, kung hindi pa nailibing, nangangamoy. Amen. So it's time, church, to rise up and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for
the remissions of your sins. And you will receive the gift of the Holy Ghost. Yung sin ng Panginoon ay magpapasa inyo. Amen. Praise God. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. And they that are Christ, inako mo na ang lahat ng mga lust of the flesh. Inako na natin yan. Kalimutan na po natin yan. Amen. Because now, nasa newness of life. Ito po tayong beginning. January 5 pa lang. Kung na-miss natin yung 4 days na dati nanigirili kaya, doesn't matter. Ang importante, ngayon. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Leave yesterday behind. Ang importante, we have to walk right, talk right, and live right today and forever. Tayo po'y tumayo. Amen. Pasensya na po at nag-extend tayo. Akala ko mga 15 minutes lang. Amen. At naiba nga po yung ating teaching ngayon. Amen. At nawa po, meron binigay na alaala ang Panginoon sa atin sa araw na ito. Amen. Let's bow our heads. Heavenly Father, Lord God Jesus, we thank you, Lord. We glorify your name. We praise you, Lord God Jesus. Mga simple messages, Panginoon Lord, na nagpapaalala sa amin. Salamat naman, Diyos Lord. And we claim na kami po ay sealed, Panginoon Lord. Authentic, Panginoon Lord God Jesus. Do not allow us, O Lord God Jesus, na magkaroon po ng impurities, Panginoon. Kung may nagagawa man po kami, Panginoon Lord, na hindi niyo po kalooban, Lord God Jesus, purific us. Na kaagad, Panginoon Lord, na ipaalala mo sa amin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ipaalala mo sa amin, Lord, na may sin po kami, na nandun po yung pangalan ninyo sa aming mga buhay. We have to live right, Lord. Hindi lang po sa church, maging ito sa aming mga trabaho, maging sa aming mga tahanan. Nawa, Lord God Jesus, ang message na ito ay mamalayi sa aming alaala. Nawa, ang message na ito, Panginoon Lord God Jesus, ay pamuhay po namin sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Lord, we don't want to hurt you, Panginoon Lord God Jesus. Alam po namin, Panginoon Lord God Jesus, we are abusing, Panginoon Lord, yung binigay mo sa amin, Lord, na freedom. Lord God Jesus, nawa lahat ng mga lust of the flesh, lust of the eyes, Panginoon Lord, na nagagawa namin, Panginoon Lord God Jesus. Lord, ito po ay totally, Panginoon Lord, ay mawawala sa amin. Teach us to walk in the Spirit. Teach us how to walk, Lord God Jesus, in accordance sa kalooban mo sa aming mga buhay. We worship you, O Lord God Jesus. We claim the victory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, church. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi ko na nga ba, sayang yan. Sayang, yung ibang kapatid natin, hindi nila alam yan kung sila yung nakasil o wala. Amen. Praise the Lord. Eka lang. Hallelujah. Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, ay pagpuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Ang dog niya ay kapayapaan, ang dog niya ay kagalakan, ang dog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagay, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Hallelujah! Diyos niya kapayapaan! Kapayapaan, ang dog niya ay kagalakan,
Tugtog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng